Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, maririnig ninyo ang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Narito ang kasaysayan ni Lenlen. Isa lang naman ang gusto ko sa buhay, ang mahanap ko ang aking true love. Kaya nang makilala ko si Jeric, agad niyang nakuha ang puso't tiwala ko. Siguro dahil sa malambing na personality at kanyang mga mabulaklak na pangako sa akin. Pinili ko siya sa pag-aakalang siya na ang aking true love. Ngunit may pagkakataon talagang nagkakamali tayo ng ginagawang desisyon sa buhay. Oh, mahal, bakit hindi ka pa kumakain? Feeling ko may problema ka. Ayaw mo lang sabihin sa akin. Natatandaan mo ba yung gabing sinuko ko sa iyo ang virginity ko? Oh, bakit? Jeric, hindi pa rin ako dinadatnan ng monthly period hanggang ngayon eh. Ganun ba? Oo. Pero natatandaan ko ang sabi mo sa akin, hormonal imbalance ka. At normal lang sa'yo na minsan madelay. Hindi Jeric. Iba eh. Iba ang feeling ko. Palaging masama ang pakiramdam ko tapos minsan naduduwal din ako. Ayoko din kumain ng usual na kinakain ko. Tapos, para ba akong naglilihi? Ha? Buntis yata ako eh. Since hindi naman tayo protected nung gabing nagsiping tayo. Nag-pregnancy test ka na ba? Hindi pa. Subukan mo munang mag-test. Pero sana hindi ka mag-positive. Paano kung positive? Anong gagawin natin? Ikaw, anong plano mo sa akin? Pananagutan mo ba ako? Sana sagutin na ni Jeric tong tawag ko. Sana mali yung hinala kong pinagtataguan niya ako. My God, Jeric. Sobra mo akong pinag-alala. Kanina pa ako text sa'yo tapos nakailang tawag na rin ako. Nag-message pa nga ako sa'yo sa Facebook eh. Hindi ka naman nagre-reply. Bakit ba? Pasensya ka na. Busy lang kasi ako eh. Kahit na ba busy ka, hindi pa rin katwiran na hindi ka magpaparamdam sa akin. Ano? Nabasa mo ba yung mga messages ko? Nabuntis ka? Oo, nabasa ko. So ano na? Anong gagawin natin? Anong plano mo? Pananagutan mo ba ako? Hindi ko alam, Helen. Ang totoo niyan, hindi pa ako handa sa ganyang responsibility. Ano? I'm sorry. Oh, hello? Hello, Jeric? Hello? Pinabaan niya ako ng phone. Ito na yung kinatatakutan ko. Lelen? Anak? Pwede ba kitang makausap? Importante lang. Ma? Pasok po kayo. Hindi po nakalak yung pinto. Kaya ka pala nagkukulong dito sa kwarto mo dahil umiiyak ka. Bakit? Hindi ba siya nagpaparamdam sa'yo? Opo. Ilang beses ko na po siyang pinakontak sa cellphone at sa Facebook pero wala na po. Hindi na siya nagpaparamdam. Pinuntahan mo na ba siya sa tinutuluyan niya? Pumunta po ako ng isang araw sa boarding house niya. Pero sabi ng landlady niya, umalis na daw dun si Jeric. Hindi na rin po siya pumapasok sa school. Be, ano kaya nangyari sa batang yun? Teka, anak, baka naman ayaw na niya sa'yo.
Baka gusto na niya makipag-break sa'yo. Lelan, anak. Kung hindi na siya nagpaparamdam sa'yo, isa lang ang ibig sabihin nun. Gusto niya ng space. Ngayon, kung makikipag-break siya, wala ka magagawa kundi tanggapin yun. Makakahanap ka pa ng higit pa kay Jeric. Pero ma, hindi niya ako pwedeng iwalayan. Bakit? Nagbabala ka bang maghabol sa kanya? Len, wag na. Kakawawain mo lang ang sarili mo. Ma, Kasi ano? May problema po ako. Anak? Buntis ako. Si Jeric, nabuntis niya po ako, ma. Sorry. Ilang buwan ka na buntis? Parang magdadalawang buwan na po. Len naman, anak. Bakit ka naman nagpabuntis sa kanya? Hindi ko naman po alam na mangyayari to, sir. Yun na nga, bakit mo ibinigay sa kanya ang virginity mo nang hindi pa kayo kasal? O ano, alam na ba niya na buntis ka? Opo. At tinakasan ka niya, kaya hindi siya nagpaparamdam sa'yo. Len naman, bakit hindi mo ginamit yung utak mo? Bakit mo isinuko sa kanya ang sarili mo nang hindi pa kayo kasal? Ang buong akala ko naman po kasi ako pakakasalan niya in the future. Naniwala po ako sa mga sinabi niya na ako lang pong babaeng mamahalin at pakakasalan niya. Bakit ka naniwala agad? Yung mga lalaki niya ang talagang sasabihin nila ang lahat ng magagandang salita, makuha lamang nila ang gusto nila. Tapos, kapag nakuha na nila, at hindi ka naman pala talagang mahal, ayun, iiwanan ka lang. O siya, tama na, Tana, huwag ka na umiyak. Dahil kahit na maggangawa ka dyan, hindi na magbabago ang katotohanan ng disgrasyada ka na. Ituloy mo na yan, anak. At huwag ka nang umasa pa kay Jerry. Napananagutan ka niya. Di ka pa natutulog. May pasok ka pa bukas sa school, remember? I cannot sleep. Halika nga dito. Tapit ka sa akin. Hihimasin ko ulit yung tenga mo para makatulog ka kaagad. Mommy, Bakit, anak? sa Friday pala, meron kaming activity. Kasama daw po yung mga daddy. Baka naman pwedeng mami na lang. No, daddy kailangan, sabi ni teacher. Eh, di magdadamit na lang akong panlalaki. Kunyari, ako daddy mo. Mommy, ang corny. Baka tuksuin ako doon nila bot-bot. Eh, di sisitahin ko yung bot-bot na yan. Mami, diba? Meron pa po akong daddy. Oo naman. May daddy ka pa. Kaso, matagal na siyang wala. Hindi na po siya babalik. Hindi na, anak. Okay, kids. Nandito ng parents nyo, so kailangan behave, ha? Anyway, we will start our activity for today. Thank you, parents, for accompanying your child for today's activities.
Anak, ituro mo nga sa akin mamaya kung sino yung botbot na madalas mang-asar sa'yo. Opo, Mami. Good morning, Miss Polancio. Morning. I'm looking for Lenlen and... Sino ba dyan? Doon po sila. Doon po sila. Thank you very much. Okay, nandito na rin palang parent ni Botbot. Sir, dito po kayo maupo ni Botbot. Thank you. Opo. Sino sa kanila, anak? Sino dyan si Botbot? Ayun po, ayun si Botbot. Yung kalbong classmate ko. Saan? Bagong dating. Oh my God. Bakit po, Mami? Kailangan na nating umalis, anak. Bakit po? Magsisimula na po yung activity. Huwag na tayong I'm sorry. umalis. Sorry, anak. Pero magpaalam na tayo sa teacher mo. Sumama kasing pakiramdam ko eh. Need kong pumunta sa clinic, okay? Tara na. Okay. Mami, bakit po tayo nagmamadaling umalis ng school kanina? Ayaw niyo po ba sa papa ni Botbot? Hi. Can I join you? Mami, ang papa ni Botbot. Sige. Umupo ka na lang dyan. Bakit naman nagmamadali kayong umalis ng mag-ina kanina sa school? Hindi tuloy kayo nakasali sa activity. I'm sure alam mo ng dahilan. Lenlen, huwag niyo naman sana akong iwasan. Sandali, Jeric. Parang pinalalabas mo na ikaw pa ang kawawa at ako pa ang mali? Baka nakakalimutan mo. Almost 6 years ago, iniwan mo kami ng walang pasabi. I'm sorry. Malaking kasalanan ko sa inyo mag-ina. Pero pinagsisihan ko na yun. Lenlen, kaya ako bumalik ng Pilipinas para itama ang mga mali ko. Bakit ngayon lang? Bakit pinaabot mo pa ng halos 6 na taon? At saka, kung totoo yung sinabi mo sa akin, na mahal mo ako dati, hindi mo ako iiwan. Pero anong ginawa mo? Walang kaabog-abog, walang pasabi, bigla ka na lang hindi nagparamdam. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit yun para sa akin. Alam ko yun. Kaya nga hindi ako pinatahimik ng konsensya ko. Akala mo ba sa loob ng almost 6 years, hindi ko nakuhang maging masaya? Kasi palaging ikaw ang iniisip ko. Tama na. Huwag mo na akong bulahin, Jeric. Mami, are you fighting? No, sweetie. Sige na. Bilisin mo kumain, baby, para makaalis na tayo. Kailan mo ba sasabihin sa kanyang totoo, Lenlen? Sasabihin ko sa kanya ang totoo. Sa tamang panahon. Jeric, hindi ba si Lenlen yun? Oo, siya nga yun. Ipiniliwanag mo na ba sa kanyang lahat? Hindi pa kami nakakapag-usap ng matagal, pero Terence, matagal ko nang gustong sabihin sa kanya na mahal ko siya. Baka ito na yung tamang pagkakataon, insan. Dali, puntahan mo na siya. Alam kong maiintindihan ka niya once na naipaliwanag mo na sa kanya ang lahat. Ano bang pag-uusapan natin, Jeric? Lenlen, please bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. At ipinapangako ko sa inyong dalawa ni Mapis, babawi ako sa inyo. Hindi ko na kayo iiwan. Gusto kong malaman mula sa'yo. Ano bang dahilan mo para gawin yun sa akin? Sige, aaminin ko sa'yo. Oo, mahal kita. Pero nung malaman kong buntis ka, parang natakot ako. That time, na-realize ko na hindi pa ako handang maging tatay. Gusto kong tuparin yung mga pangarap ko. Kaya nag-decision ako. Naiwan ka ng walang pasabi. Pero binala ko rin ang balikan kayo ng anak natin. Kaso hindi mo ginawa. Dahil natakot ulit ako. Dahil siguradong pagkabuhi ang mga ingibabaw sa'yo dahil sa ginawa ko. Kaso, hindi ko rin yun natiis. Bukod sa maraming taon akong hindi pinatahimik ng konsensya ko, palaging ikaw pa rin ang nasa puso't isipan ko.
Kaya nga tulad ng sinabi ko, almost 6 years. Hindi lang ikaw ang nahirapan, ako rin. Nahirapan din ako. Gusto kitang yakapin. Gusto kitang makasama. Pero inuunahan ako ng takot. Siguro, bigyan mo muna ako ng time para makapag-isip-isip. Lanan, Pero huwag ka mag-alala. Habang pinag-iisipan ko kung tatanggapin ulit kita sa buhay ko, malaya ka makakabisita sa anak natin. Hindi ko ipagkakait sa'yo ang karapatan mo kay Mavis. Mavis, anak? Come here, baby. Halika dito. Mami, bakit po? May aaminin kami ni Jeric sa'yo. Mavis, may tanong ako sa'yo. Oh? Gusto mo bang makita ang totoo mong tatay? Opo. Anak, si Jeric, siya ang totoong daddy mo. Mavis, anak, Daddy? Kayo? Ang daddy ko? oo, akong daddy mo. Daddy! Daddy! Payakap na sa anak mo. Daddy! Sorry kung iniwan ko kayo ng mama mo. I'm sorry talaga, anak. Huwag ka mag-alala, Mavis. Nangakong papa mo na hindi ka na niya iiwan. Magkakasama na kayong dalawa. Totoo yan. Daddy? Ano, anak? Masaya ka ba? Nakilala mo ng totoo mong daddy. Opo! Masayang-masaya po ako! Daddy! Mabilis ako natanggap ni Mavis. Salamat sa Diyos. At saka salamat din sa iyo, Lenlen. Kasi pinalaki mo ng maayos ang anak natin. Masaya ako para sa anak natin. Alam mo ba, matagal na niyang gusto magkaroon ng ama. Naaawa nga ako sa kanya noon kasi palagi kanyang tinatanong sa akin. Naiinggit daw siya sa mga kaklase niyang may mga tatay. Ngayon, hindi na siya maiinggit. Kasi nandito na ako. Jeric, naliwanagan na ako sa mga nararamdaman ko para sa'yo. Kaya may desisyon na ako. Kung ganun, anong desisyon mo? Bago ko sabihin ang desisyon ko, gusto kong malaman mula sa'yo. Pakakasalan mo ba ako? Oo. Pangako ko yan sa'yo, di ba? Tutuparin ko ang pangakong yun. Bukod sa kapag pinakasalan mo na ako, magagamit na ni Mavis ang apelyido mo. Kaya hindi na siya tutuksoin pa ng mga classmates niya. So, ikaw, anong desisyon mo? Yes. Oo, Jeric. Tinatanggap na ulit kita sa buhay ko. Laking pasasalamat ko nang tinupad ni Jeric ang kanyang pangako sa aming mag-ina. Sa ngayon, masaya na kaming nagsasama bilang mag-asawa at punong-puno ng pagmamahalan. Ako si Lenlen at ito ang aking buhay. Ibinibigay ang second chance sa mga taong gustong itama ang kanilang mga pagkakamali at sa mga taong gustong patunayan na kaya nilang maging mas mabuti at mahusay pagkaraang makabangon sa matitinding pagsubok sa buhay. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Lionel Beramin at Jeneline de la Cruz sa papel na Lenlen.
Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiak. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Biar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Sanga. Sa direksyon, Jude Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang ina na sinubukang protektahan ng kanyang anak mula sa katotohanang tudurog sa kanyang puso at pagkatao. Siya ay si Adelaida. Pamilyang binuo ng ina at amang mapagmahal at responsable. Ito ang uri ng pamilyang pinangarap ko para sa akin nag-iisang anak. Ito rin ang uri ng pamilyang kinamulatan niya. Ngunit, totoo nga ang kasabihan. Walang lihim na hindi nabubunyag. Oh, Mike. Bakit higap ka ng hikab? Nagpuyat ka na naman kagabi, no? Tumawag kasi si Papa eh. Oh, Nagkwentuhan kami tapos hindi ako nakatulog kaya kinuha ko na lang yung research paper namin. Ngayong umaga ako inaantok. ay sus! Aantukin ka niya sa klase. Okay lang, Ma. Sa hulihan na lang ako upo para hindi ako mahalata ng teacher namin na natutulog. Aray ko, Ma. Bakit ka nangungurot? Sige, subukan mo matulog sa klase. Joke lang. Ano naman ba kasi ang pinag-usapan niyo ng papa mo? At mukhang na-excite ka na naman. Hindi ka nakatulog. Wala naman, Ma. Sabi ko lang sa kanya, ibili niya ako ng bagong laptop pag uwi niya rito. Few months from now. Humingi ka na naman sa kanya? Ikaw talaga? May laptop ka ba naman bibili ko lang niya last year. Naglalambing lang naman talaga ako kagabi kay Papa kaya pumayag naman siya. So, wala na akong magagawa. Kakaya na sa papa mo. Bakit naman ako mahiya sa kanya? Papa ko siya, Ma. Kaysa naman humingi ako sa ibang tao, di ba? Mas mainam lang sa sarili kong ama ko humingi. Ate, sabi mo nun, sasabihin mo sa kanya kapag graduate na siya ng high school. Anong petsa na? Ka-graduate na siya ng college, hindi mo pa rin nasasabi ang totoo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, natitiyak ko mahihirapan ka rin. Ay, alam mo, kung ako nasa kalagayan mo, baka graduation pa lang sa kinder ni Makmak, sinabi ko na sa kanyang sumakabilang bahay na ang papa niya. Ay, naku, Ina, oo. Ate Adele, habang tumatagal, lalong nasasanay si Makmak sa buhay na mayroong isang ideal family. Napilit mong ipinararana sa kanya. Ang inaalala ko lang, baka sa ibang tao niya pa malaman ng totoo. Bahala ng Diyos. Kung dumating ang panahon yun, di, haharapin ko na lang. Pero sa ngayon, hindi ko talaga kayang saktan ng anak ko. Hindi ko kayang pagmasdan ng mukha niya. Habang pinagtatapat ang isang malungkot na katotohanan. Ayun, Ma. Ayun na si Papa. Natatanaw ko na siya. Oo, nakikita ko. Excited na ako. Pa! Mac, malayo pa siya. Lalapitin siya dito. Huwag ka na sumigaw. Namimiss ko si Papa eh. Ikaw talaga? Pa! Ay, naku. Sige na nga. Salubungin mo na. Tulungan mo na siya sa mga bitbit niya. Oo. Pa! Pa! Naku
Lalo kaya atang tumangkas. Mas matangkad na ako sa'yo. Oo. Akin itong mga gamit mo. Itong bag ko na lang. Ako na itong iba. Mabigat tong bag na to. Ma, andito na si Papa. Oo. Kasi naman, hindi ko nakikita. Mula nung bata ka hanggang ngayon, hindi ka nagbabago. Pakiramdam ko tuloy, artista ako sa tuwing umuwi ako eh. Hindi na nga yun nakatulog eh. Alas 10 pa lang na umaga. Gusto nang pumunta rito sa airport. Ay, andun yung kotse, nakaparada. Ay, tara. Pa, dala mo ba yung laptop ko? Nako. Ay, lagot. Nakalimutan ko. Ano? Ikaw lang ang hinihintay ko, Adelaida. Kung gusto mo nang sabihin sa kanyang totoo, tutulungan kitang magpaliwanag. Kuya, natatakot ako. Ay, Wala ka naman pamilya. Hindi ba pwedeng magpanggap ka na lamang na tatay niya habang buhay? sa totoo lang, sa ganitong edad, naiisip ko, paano kung bigla akong magkasakit o kaya atakihin? Paano kung bigla akong mamatay? Tatanggapin kaya ako sa langit, gayong halos 2 dekada akong nagsinungaling sa isang inosenteng bata? Kuya, Nakukonsensya na rin ako sa ginagawa natin kay Makmak. Oo, masasaktan siya. Pero, kahit anong gawin natin pagpapanggap, hindi na natin mababago ang katotohanan, Adelaida. Naku, Makmak, mataas ang lagnat mo, tapos nag-chill ka pa. Tita, ayoko magpadala sa ospital. Takot ako. Ano ka ba? Sasamahan ka naman namin. Kahit na, takot na ako eh. Ina, Ay, ate, kailangan mo nang dalhin sa ospital ang anak mo. ano kaya sa tingin mo sakit niya? Nurse lang ako, wala akong kakayahang mag-diagnose ng sakit. Pero tingin ko, hindi simpleng lagnat lang to. Ma, ayoko. Namumutla ka rin eh. Tara na. Dadaling ka na namin sa ospital. Huwag, ayoko nga eh. Sasamahan ka namin. Ako, ang tita mo at ang papa mo. Kahit na, ayoko. Tuturukan nila ako ng injection dun eh. Ayoko, takot ako sa injection. Makmak, kung ayaw mo lumalayan sa... Bakit may nahanap ang asawa ko? Oh, asawa? Bakit? Kasal ba kayo? Ina, Sino ba kayo? ang tanong ko, ang sagutin mo. Nasaan si Tomas? Wala siya rito. Rosie, Wala pala, ha? Umalis kayo. Umalis kayo. sino ba yan? Ano, Tomas? Mga taga-DSWD, nagsasurvey. Adelaida, anong ginagawa mo rito? Oh, nahiga ka rito. Dandahan. Okay na ako, tita. Thank you. Mag-iingat ka sa susunod, ha? Kung ayaw mo na uling makonfine sa ospital ng ilang linggo. Hindi ko naman gustong magkasakit ah. Oo na. O siya, marami. Si Papa. Ha? Nasa labas. Oo, nasa labas. Si Mama. Tatawagin ko. Bakit? Ano bang kailangan mo? Wala naman. Gusto ko lang silang makakita. Makmak, Bakit, tita? tandaan mo. Love na love ka ni tita, ha? Alam ko yan, tita. May sakit ka man o wala, masaya o malungkot, nandito lang ako. Tawagin mo lang ako kapag kailangan mo ako, ha? Okay, thank you, tita. Mak, anak, Ma? Pa? Bakit parang ang seryoso nyo? hinintay talaga namin makarecover ka muna sa sakit mo. Bago namin ito sabihin sa iyo. Anak, alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Oo naman, pa. Mahal na mahal ka namin ng mama mo. Kaya
Ayaw na namin patuloy kang paglihiman. Naniniwala akong nasa tamang edad ka na para maunawaan ang ganitong klaseng bagay. Tomas, Ma, anak, sa kanya galing yung isinaling dugo sa'yo nung nasa ospital ka. Siya ang tunay mong ama, Mac. Ang papang kinagisnan mo ay nakatatanda naming kapatid ng tita Ina mo. Patawarin mo sana kami kung itinago namin to sa'yo ng napakahabang panahon. ikaw palang totoo kong tatay. Medyo mas bata ka palang tingnan sa personal. Anong ibig mong sabihin, Ma? Alam ko na po ang lahat. Matagal na. Paano? High school pa lang ako, alam ko na. Hinihintay ko lang talagang sabihin niyo sa akin ng totoo. At hinihintay ko rin makita siya ng personal. Anak, Huwag mo kong tawaging anak. Oo, nabuo ako dahil sa'yo, pero hanggang doon lang ang pagiging ama mo sa akin. Si Papa Bert pa rin ang itinuturing kong ama. patawarin mo ako, anak. Matagal ko na po kayong pinatawad. Hindi ko naman naramdaman ang kawalan niyo sa buhay ko, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Maganda naman ang buhay namin ni Mama kahit wala ka. Higit sa lahat, masaya kami. Sana ikaw din at ang pinili mong pamilya. My goodness! Hindi na ako mapakalik kanina sa trabaho. Akala ko darating ako dito na parang may nangyaring dilubyo. Pero, ate, totoo bang sinabi ni Kuya Bert? Alam mo, kahit ako, hindi rin ako makapaniwala. Ay, para ako nabunutan ng tinik sa lalamunan kanina. Isa lang ang ibig sabihin nito. Lapalaki natin na maayos si Makmak. Alam mo, kuya, yung man takot ko na baka kamuhian niya tayong lahat. Napawi kanina nang sabihin niyang matagal niya nang alam ang totoo. Ay, salamat sa Panginoon. Dininig niya ang prayers ko. Kahit bira lang ako manalangin. Tita, Ay, Mac! andito ka na pala. Yes! Oo, I'm here. Pa. Hindi pa ba tayo kakain? Gutom na ako eh. Oo, kakain na tayo. Oh, umiiyak ka na naman? Hindi. Tita, kanina pa yan umiiyak si Mama eh. Ang tawag dyan, tears of joy. Ma, hindi na umiiyak. Oo. Ayan, yakap mo kasi. Lalo tuloy na iyak. Mabaho ko yata eh. Bagong ligo ako ha. Eh, nako. Tara na nga kayo't nagugutom na rin ako. Kumain na tayo. Tara na ma, kumain na tayo. Oo na. I love you ma. I love you forever and ever. Ilang taon na nakakalipas mula na mangyari yun. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko lahat. At yun ang pinakamasayang sandali sa buhay ko. Doon ko napatunayang hindi pala ako nagkulang sa anak ko. Naramdaman niya ang pagmamahal namin sa kanya, kaya hindi siya natinag kahit ng pinakamasakit na katotohanan ng kanyang nalaman. Ako po si Adelaida, at ito ang aking buhay. Madalas, ang mga alalahanin natin ay lumalaki at nagiging higante habang ito ay patuloy nating tinatakasan. Ngunit kapag hinarap natin ito ng buong tapang, malalaman nating nasa isip lang pala natin ang lahat. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Lionel Benamin, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho, Rosana Villegas at Susan Robles sa papel na Adelaida. Naglapat na angkop na tunog Jenny Butia, sa musika Buboy Salonga,
Supervisyong Teknikal, Eric Lucero at Bong Mayar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labano. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po sa inyo mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang dalagang na puno ng galit ang puso. Siya ay si Heidi. Matagal akong napalayo kay inay. 8 taon pa lamang ako noon nang iwan niya ako sa kanyang kaibigan na si Tita Delia. Yun ay dahil pumanaw si Itay. Sa simula, magandang trato sa akin ni Tita. Pero nang lumaon, nagbago siya. Huwag naman po, Tita Delia. Ayoko na ganong trabaho. Ganon, higaga ka pala eh. Ay ko, Tita. Hindi lang sampalang matitikman mo sa akin pag hindi mo ako sinunod. Natatakot po ako magtrabaho sa warehouse. Baka pumabastos ako doon. Tanga! Yung hawak at halik, nakukuha sa paligo yun. At doon, maaari ka makapag-asawa ng mayaman. At mababawi ko ang mga ginastos ko sa pagpapalamon sa'yo. Alalahanin mo, ha? Dito ka tumira sa bahay ko ng mahabang panahon. Matagal na rin hindi nagpapadala ng perang panggastos mo ang nanay mo. Pinabayaan ka na niya. Kaya dapat lang na ngayong malaki ka na. Mabawi ko naman ang kwarta ko. Ipasok niyo na lang po akong katulong. Huwag lang po doon. Baka niyo na awa. Tigas ka talaga. Ayaw mo? Ha? Ayaw mo? Ha? Maldita ka? Ano? Ano, ha? Susundin mo ako? O sasabunutan kita hanggang makalbo ka? Sakit ng katawan ko. Dahil sa panggugulpi ni Tita Delia. Wala siyang awa. Alila na nga ako dito sa bahay. Gusto pa niya akong ipasok na dancer sa beer house. Bukas, lalo niya akong pahihirapan pag hindi ako sumama sa kanya doon. Bakit ba? Aling ganito ang buhay ko? Hindi ko na nga natapos ang high school. Parang mapapahamak pa ako ngayon. Kasalanan nito ni Inay dahil pinabayaan niya ako. Sarili lang niyang iniisip. Makasarili niya. Hanggang kailan? Kailangan kong makaalis dito sa bahay na ito. Bahala na. Kahit saan ako mapunta, basta huwag lang ako magtrabaho sa beer house. Alam mo, Iha, hindi kami nangangailangan ng katulong ngayon. Sir, para niyo na pong awa. Kahit po pansamantala lang. Bago lang po kasi ako dito sa Maynila. Wala po talaga akong matutuluyan. Nagsasabi ka ba ng totoo? Opo, sir. Di ba ako nagsisinungaling? Bakit ka napadpad dito sa Maynila? Mapanganib dito. Lalo na sa isang teenager na katulad mo.
2 buwan na sa iyo, Kuya Romulo. Oo, Renato. Naawa naman kami, kaya hindi namin mapalis. Mabait at masipag naman kasi. Kung talagang totoo ang dahilan niya, kaya napadpad siya dito sa Maynila, nakakaawa nga siya. Palagay ko naman totoo yun. Mula naman nang tanggapin ko siya, wala kaming nawawalang gamit o kahit na ano sa amin. Kuya, ano kaya sa tingin mo kung kunin na lang namin siya? Di ba may dalawa ka ng katulong? Si Mildred na lang, dahil nag-asawa na si Nova. Sabihin mo na sa kanya, Kuya, para bukas, kukunin ko na siya. Para naman din na mahirapan si Mildred sa mga trabaho dito. Siya ang bagong makakasama mo dito sa bahay, Mildred. Si Heidi. Heidi, ang katulong namin, si Mildred. Kumusta ka, Heidi? Ang babaeng ito. Heidi, kinukumusta ka ni Mildred? Mabuti naman po. Ay, Sir Renato, baka po kasi nahihiya siya. Pero hindi po bale. Ako na po ang bahala sa kanya. Heidi, pwede ba tayo mag-usap? Pwede naman ho. Ano ba yun? Mula kasi nang dumating ka rito, tahimik ka lang eh. Di naman kasi ako dalahira. Baka lang kasi maaari tayo magkwentuhan dahil magkasama tayo sa trabaho. Ayokong i-chismis yung buhay ko. Hindi naman ako chismosa. Pero kung wala ka sa mood makipag-usap, sige lang. Itatanong ko lang sana kung ano-ano kayang gawaing bahay ang alam mo. Lahat ho alam ko. Kahit naman kasi pinabayaan ako ng nanay ko. Natuto pa rin ako sa pamamagitan ng ibang tao. Di mainam. Hindi na pala kita tuturuan. Kaya ko nga rin ang trabaho kahit na ako lang mag-isa dito. Masarap talagang magluto yan si Heidi. Parang mas mahusay pa siya magluto kaysa kay Mildred. You're right, Dad. Kaya lang tingin ko, hindi siya mabait. Bakit mo naman nasabi yan, Walter? Ilang beses ko na kasing nahuli na sinusungitan niya si Mildred. Pero wala namang babagit sa akin si Mildred na ganung mga pangyayari. Para namang hindi niyo kilala si Mildred. Mabait siya, mahaba ang pasensya. Sige. Oobserbahan ko yan si Heidi. Hindi tama na inaabuso niya si Mildred. Masama ba pakiramdam mo? Kasi namumutla ka eh. Huwag mo akong pakialaman. Huwag ka sana magalit, ha? Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo. Bakit? Kailan ka pa natutong magmalasakit sa akin? Ha? Kailan pa? Teka, hindi kita maintindihan. Galit ka ba sa akin? Ilang galit? Galit na galit. Heidi, bakit naman? Talaga bang kahit pangalan ko, kinalimutan mo na rin? Teka, ano ba talaga ibig mong sabihin? Pati pangalan ng anak mo, kinalimutan mo rin? Anong klase kang ina? Heidi, hindi ko nakakalimutan ang pangalan ng anak ko. Oo, kapangalan mo nga siya. Teka, huwag mong sabihin na... Ako nga! Akong batang pinabayaan mo. Sa masama mong kaibigan na si Tita Delia. Anak! Heidi! Ayoko makan. Ganito ko sa'yo. Sarili mo lang iniisip mo. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Pinabayaan mo akong palamunin at alilayan ng masama mong kaibigan. Dahil doon. Kaya pinagmalupitan niya ako. Kaya kahit high school, hindi ko natapos. Gusto pa niya ako ipasok sa biras. Oh, Diyos ko. Hindi ko alam na ginawa niya yun sa'yo, anak. Halos lahat ang kita
tita ko, pinadadala ko sa kanya para mapag-aral ka lang. Sinungaling ka! Nagsasabi ako ng totoo, anak. Alam yun ang Diyos. Hindi kita kailanman pinabayaan. Mildred? Ay, ikaw nga. Ay, ba't naman mo yung sinabing uuwi ka dito sa probinsya? Nasaan ang anak ko, Delia? Ha? Sabik na ako makita siya. Kwan? Nagtanan siya. Oo, nagtanan nga. Matigas kasing ulo ng anak mo. Ayaw makinig. Sumama ba naman sa lalaking may asawa? Ayun, ikaw na tuloy alam kung nasa na siya ngayon. Sinungaling ko! Ba't mo ako sinampal? Totoong sinabi ko, malandi ang anak mo! Tumigil ka! Aray ko! Hoy, sumusobra ka na, ha? Ito bang igaganti mo sa akin pagkatapos... Alam ko na lahat, maldita ka! Ang lahat ang pagmamalupit mo sa aking anak! At ang hindi mo pagpapaaral sa kanya! Anong... Sinong nagsabi sa'yo ng kasinungalingan yan? Ako, Tita Delia. Heidi? Nagkita na kayo? Siguro nga. Talagang niloob ng Diyos na magkita kami. Para matapos ng kasamaan mo. Walang niya ka. Napakasama mo, Delia. Hindi ka pala dapat magkatiwalaan. Wala kang kwentang kaibigan. Patawarin niyo ako. Patawad. Ngayon naman siguro, naniniwala ka na sa akin, anak. Opo, Nay. Patawad po sa masasakit na sinabi ko sa inyo. Ay, di anak ko. Patawarin mo rin ako. Dahil ipinagkatiwala kita sa isang maling tao. Ay, Nay. Anak. Ang tagal kong pinanabikan na muli kayong mayakap at makasama. Ako man, anak. Ako man. Mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Anak ko. Hindi na. Nakatapos na ako ng pag-aaral sa kolehiyo. At yun ay dahil sa tulong ni na Sir Renato. At maligaya na kami ni Inay ngayon. Ako po si Heidi. At ito ang aking buhay. Totoong mahirap ang maging ina. Hindi biro ang mga responsibilidad. Kaya marapat lamang na maging maingat upang ang anak ay hindi mapahamak. Mga nagsiganap: Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Lionel Benjamin, Maynard Landicho, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Heidi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang dalaga na sinikil ang sariling damdamin
para sa kapakanan ng iba. Siya ay si Connie. Sales representative ako ng isang sikat na brand ng women's casual attire na nakapwesto sa isang kilalang mall dito sa Manila. Sa nasabing product company ko na rin nakapalagay ang loob ang magkasintahang Carlo at Lerma na parehong salesperson at matagal na rin sa kumpanyang pinaglilikuran. Nang magdesisyon silang pakasal, isa ako sa naging saksi sa mahalagang araw na yon, na hindi ko inakalang magpapabago sa takbo ng aking buhay. Talagang hindi na kayo nagpaawat ni Carlo sa pagmamadaling makasal, ano? Paano nga? Mabubura na yung edad ko sa kalendaryo. At siya naman talagang burado na nga. Katwiran pa nga niya. Lampas-lampas ng araw kami sa marrying age. Kaya kailangan na raw namin maghabol sa pag-aanak. Sabagay, totoo naman talaga yung sinabi ni Carlo. Ang tanong, ikaw friend, hanggang ngayon ba wala pang makisig ni Bachelor na nag-aangkin ng puso mo? Ay, anong magagawa ko? Wala pang mga signs na merong right guy nga na nakadadana para sa akin. Alam mo, dapat mo kasing gawin, maging big believer ka. Mas isipin mo yung kapangyarihan ng destiny. Ano? Tulad ba ng lalaking yun? Nakausap ni Carlo? At kanina ko pa nakikita ang lagkit-lagkit ng mga sulyap sa akin, oh. Halos subaran na ako sa mga tingin niya. Ay, naku, si Ricky yun. Actually, electrical engineer siya sa mola. Pinapupwesto nga ng mga product natin. At sa same subdivision na tinitirhan namin din siya nakatira. Talaga? O ano malay mo? Baka nga siya yung good enough guy na para sa'yo. Talagang lalo siyang gumaganda pag tinititigan, ano, Carlo? Palagay ko, lalo na sa malapitan. Sa tono mong yan, talagang gusto mo siyang makilala, Ricky. Hindi ko talaga mapapalampas ang araw na to. Hindi ko siya makilala. Hindi na ako mapakali. Halika na. Pakikilala na kita kay Connie. Baka kasi maging salan ko pa kapag na-depress ka at nabaliw. Dahil lang sa hindi kita naipakilala sa kanya. Sorry, pasensya na miss. Hindi kita nakitang paparating. Hindi kasi ako nakatingin sa daraanan ko. Sorry talaga. Okay. Sa'yo nga ako nag-aalala. Baka ako nasaktan ka, lalo na buntis ka pa. Okay lang ako. Sige, mauna na ako sa'yo. Sandali lang. Napansin ko kasi umiiyak ka eh. May maitutulong ba ako sa'yo? Yung kasing lalaking dapat managot sa pinagbubuntis kong to. Oh. Pinagtabuyan ako. Ha? Hindi ko naman hinihingi sa kanyang pakasalan ako dahil alam kong hindi niya naman gagawin yun. Ang tanging hinihingi ko ng awa sa kanya ay ang pananagutan niya sa sanggol na dinadala ko na sandaling isilang ko na. Dahil wala naman akong paraan para buhayin ito. Pero yun yung una mong dapat hingin sa kanya, ha? Ang pakasalan ka. Para maging ganap yung pananagutan niya sa'yo at sa inyong magiging anak. Nalaong pakasalan niya ako. Kasambahay lang niya ako eh. Huh? Pinagsamantalahan niya ako. Ano? Paulit-ulit. Nang malaman niyang buntis na nga ako, pinalayas na niya ako. O di kung ganoon, mas dapat mo siyang papanagutin sa ginawa niya. Pwede mo siyang idemanda. Sige na, miss. Masyado na pala ako maraming naikwento. Pasensya na, ha? Naabala kita. Sandali lang, miss! Miss! Tony, sakay na. Talagang inabangan ko ang oras ng pag-uwi mo. Huwag ka na tumangi dahil masyadong malala ang problema sa traffic. Oh. Mahirapan ka mag-commute.
Lalo na't pabugso-bugso pang ulan. So, sa mga dahilan na sinabi mo, talagang wala na akong karapatan na tumanggi para sumakay din sa kotse mo. Ikaw, kung gusto mo bang mapabilang sa mga may stranded sa kalsada sa gabi nito. Okay, ito na nga, oo, sasakay na ako. Okay. Bakit ko naman pipiliing ma-stranded sa gitna ng ulan? Nakakagutom ang traffic, no? Parang gusto ko tuloy maghanap ng course sa restaurant para magpinga. Dumadami na yata yung mga demand mo. Kanina, gusto mo lang akong iangka sa kotse mo. Tapos ngayon, iyayaya mo na ako mag-dinner? Well, iyon ang pinakamagandang naisip kong dahilan para mawala ang stress natin sa matinding traffic na to. Siguro naman pagkatapos natin kumain, medyo hindi na masyado matraffic. Again, wala naman akong choice, di ba? Ang lakas ng ulan, ang tindi ng traffic. Higit sa lahat, nandito ako sa loob ng kotse mo. At syempre, lahat ng decision sa iyo. Alam mo, natutuwa ako sa'yo. Ang bilis mong mag-isip. Nakita ko kaninang uwian. Sumakay si Connie sa kotse ni Ricky, ah. Ay, oo. At alam mo, mukhang seryoso na sa kanya si Ricky. Sila na ba? Sabi ni Connie, pagkaraan na marami na nilang acquaintance dates. May chance. Lalo pa nga, palagi raw nagbibiro si Ricky na gusto na siyang pakasalan. Pero ang biro, may halong katotohanan. Baka nga seryoso na sa kanya si Ricky. Well, siguro naiisip na rin ni Ricky na nasa edad na rin siya para isipin ang tungkol sa pagkakaroon ng pamilya. Nagkataon pa si Connie ang nakilala niya at nakita niyang wifey material naman talaga ang kaibigan natin. Kaya malamang, hindi na niya ito pakakawalan. Iha, Mano, ako po ba tinatawag niyo? ang totoo, si Ricky talaga ang sinusundan ko. Gusto ko nga sana siyang kausapin kanina bago siya umalis nang ihatid ka. Kaya lang, naduwag ako. Kabisado ko kasing init ng ulo ni Ricky. Lalo na kung ang pag-uusapan ang kalagayan ni Jessa. Jessa? Sino pong Jessa? Anak ko si Jessa. Ang kasambahay niya na nabuntis niya pagkaraan niyang pagsamantalahan ng paulit-ulit. Yung kwento nung nasa lubong kong babae na buntis, yung papalabas ng mall? Parehong-pareho po nung kwento ng anak niyo si Jessa. Oo. Palagi niyang inaabangan ang paglabas ni Ricky sa mall na yon. Electrical engineer si Ricky sa mall na yon. Ano pong pwede ko maitulong sa kalagayan ng anak niyo? Nag-aalala na ako sa mga ikinikilos ni Jessa. Bakit po? May mga oras na nawawala na siya sa kanya sarili. Kaya nagpakita na ako sa iyo. Baka sakaling ikaw ang makapagpalambot sa matigas na kalooban ni Ricky. Sa patuloy niyang pagtanggi sa sitwasyon ng aking anak. Nakikiusap ako sa iyo. Awang-awa na ako sa anak ko. Connie, ano ba? Iniiwasan mo ba ako? Mula pa kanina paglabas sa mall, pinahihirapan mo na ako sa paghabol sa'yo. Oo, talagang pinahihirapan kita dahil ayoko na makita ka at makaharap, ni makausap. Pwede ba, bago mo ako tratuin na nakakabwisit, sabihin mo muna sa akin ang dahilan. Ano ba pinagkakaganyan mo?
Napipi ko na ako sa pagbabaliwala mo sa akin. Si Jessa, yung binuntis mong babae na nakasalubong kong umiiyak paglabas ng mall. Ano? Si Mang Berting, yung tatay niya, na nagmamakaawa, nakikiusap sa akin para maantig ang kalooban mo sa kalagayan ng anak niya. So, alam mo na palang tungkol kay Jessa? Ayon kay Mang Berting, nagpapakita ng mga senyalis ng depresyon si Jessa. Nag-iiba na rin ang kanyang mga kilos. Madalas nagsasalita mag-isa. Connie, ano bang kinalaman ko sa nangyayari sa kanya? Siya ang may kontrol sa isip niya, sa katawan niya. Yan lang bang kaya mong sabihin? Pagkatapos mo pagsamantalahan ang kahinaan niya? Ricky, nasan ang puso mo? Dugo mo ang sanggol na dinadala niya. Connie, Sa magiging anak mo man lang. Makadama ka naman ng awa. Pero sana nga, kung makukonsensya ka, maawa ka na rin kay Jessa. Dahil ginagawa mong miserable ang kanyang buhay. Itong muli ko lang nalaman na nag-file ka pala ng leave. O ano, kumusta ka na? I'm okay. Marami lang realizations sa nangyari. Naging guilty tuloy kami ni Carlo. Kasi kami ang dahilan kung bakit kayo nakakilala ni Ricky. No, wala kayong kasalanan. Sa akin naman, mas inaalala ko yung situation ni Jessa kaysa sa anumang namamagitan sa amin ni Ricky. Mabuti na nga lang. Hindi pa ganun kaseryoso yung relasyon namin. Naisip ko, sa klase ng character ni Ricky, pwede rin mangyari sa akin yung nangyari kay Jessa. Connie, pagdarasal ko na sana, malampasan mo agad ang lahat ng lungkot na dinaranas mo ngayon. May mga pangyayari sa buhay na dapat nang kalimutan. Lalo na kung hindi karapat-dapat na manatili sa alaala, Lerma. Oo, maaaring hindi ganun kadali yung proseso ng paglimot. Pero ito na yung pinakamabisang paraan para muling may pagpatuloy ang buhay. Hindi na nagpakita sa akin si Ricky pagkatapos ng naging argumento namin sa problemang kinasasangkutan niya kay Jessa. Hindi ko na rin hinangad na makita pa siyang muli. Malinaw na rin sa akin na ang hindi niya pagpapakita, patunay lang na hindi siya seryoso sa anumang maaaring mamagitan sa amin. Marami siyang kahinaan na hindi niya kayang paglabanan. Ang pinakamahirap pang unawain, marami siyang pagkakamaling hindi itinuwid. Pero, ang pinakamagandang nangyari sa akin sa hindi na namin pagkakaroon ng ugnayan ni Ricky, muli kong nadama ang kalayaan at katuturan ng buhay. Ako si Connie. Ito ang aking buhay. Sinasadya man natin o hindi, ang intensyong limutin natin ang hindi magagandang kaganapan sa ating mga alaala, ang muling magbubukas ng mga bagong oportunidad ng pag-asa. Mga nagsiganap, Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho, Phil Cruz, Lionel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Connie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Migar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila
Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalagang naging matalino sa pagharap sa kanyang damdamin. Siya ay si Lynette. Wala na kaming ama ni Ate Nelly. May asawa na siya at doon na sa Maynila naninirahan. Kaya kami na lang ni Inay ang naiwan sa probinsya. Pero umanaw din si Inay pagka-graduate ko ng college. Mula noon, kina ate na ako pumisan. Sarap pala mag-bake ng cake ni Lynette. Totoo, Kuya Leandro? Oo, sabi. Okay na mo naman hanggang ngayon. Yan, makain pa rin ako. At lagi na tayong makakakain ng mga binake niya. Dahil nga, lagi na nating makakasama ang kapatid ko. Yun. Okay na okay sa akin yun. Thank you, Kuya. Hindi ka naman dapat magpasalamat. Kapatid ka ng asawa ko, kaya dapat tulungan ka namin. Tama ang Kuya Leandro mo, Lynette. Isa pa, patatanggihan ko ba naman ang maganda kong hipag? Ay, Kuya, dumating ka na pala. Uy, ano, kumusta ang maganda kong hipag? Okay lang. Tinutulungan ko si ate sa mga gawaing bahay dito. Ganun ba? Kasi sa makalawa pa naman yung umpisa ko sa office na papasukin ko. At dahil dyan, may pasalubong ako sa'yo. Huh? Eto. Wow! Chocolates! Uy, Kuya, mamahaling yun, no? Okay lang yun. May pera naman ako eh. Ay, thank you. Lynette, Huh? 3 ang chocolates na yan. Oh, Ibig sabihin, ginawa kong 3 para may makain ka ng paulit-ulit. ating gabi na. Pero, di pa rin ako dalawin ng antok. Kahit na ayokong isipin, pilit na pumapasok sa isip ko si Kuya Leandro. Ay, bakit ba ganito? Parang sobra akong attracted sa kagwapuan niya. At lalo ako nahuhulog sa kanya. Dahil ang sweet-sweet niya sa akin. Pero, mali ito. Dahil asawa siya ni Ate Aleli. Hindi ka makakasamang mag-snack sa amin. Sandali lang naman tayo ni Digna. Ay, siya nga naman, Lynette. Don't tell me, ha? Susunduin ka uli ng bayaw mo. Oh, ganun na nga, Jimbo. Igno. Bakit ba lagi ka na lang sinusundo ng bayaw mo? Ha? Oo nga. Hindi ka na naman bata. Naalala lang niya ako, no? Alam kasi nila, ni ate na hindi pa ako matagal dito sa Maynila. Kaya pinayagan siya ni ating sunduin ako palagi. Uy, girl, Ano? huwag kang magagalit, ha? Bakit? Hindi rin tama na maging super close kayo ng bayaw mo, ha? Bakit nga? Baka isa sa inyo ang ma-fall or baka parehas kayong ma-fall in love sa isa't isa. Tama si Digna, Lynette. Tao lang kayo. Maaaring matukso. At ikaw, babae ka. Kaya dapat mas maingat. Di ba, Digna? Correct! Kaya, girl, dumistansya ka rin. Ang mas mabuti kung kay Jimbo ka na lang mapapalapit. Kasi binata ito eh. Pero yung Kuya Leandro mo, mahirap yun. Kasi asawa siya ng ate mo. Lynette, natagalan ka yatang Oo, lumabas. kuya, pasensya na ha. Kinausap pa kasi ako nung ibang office mate ko eh. Nasaan na yung kotse mo? Nandun sa kabilang side nitong building. Oo. Marami kasi nakapark dito. Punta na lang natin. Okay, sige. Halika na. Teka, kuya. Yung bewang ko, huwag mo ko hawakan. Ha?
Baka mamaya kung anong isipin ng mga makakakita. Lalo na yung mga office mate ko. Asawa ka pa naman ng kapatid ko. Tatawid lang kasi tayo kaya... Kaya ko pa, Kuya Leandro. Kahit di mo ko hawakan. Yun ang problema ko, di ba? Naku, yun ang nga bang inaalala ko noon pa, Day. Nagkaka-feelings ka na sa bayaw mo. At mukhang ganun din siya sa'yo. Ayoko naman ito eh. Gusto ko naman siya iwasan eh, pero paano? Pareho kami nakatira sa iisang bahay. Girl, umalis ka na kasi doon. Habang hindi pa huli ang lahat. Humanap ka ng ibang matitirahan. Ano sasabihin ko lalo na kay ate? Ayoko makalata siya eh. Ayoko masaktan ko ate ko. Ay, naku, girl. Mag-isip ka ng reason. Yun. Ay, kung ayaw mong masira ang buhay mo, Day. Maging ang pagiging magkapatid niyo ng ate mo. Ay, naku! Yun lang pala eh. Maraming salamat po, Tita Laura. Mabuti nga yun nang may makasama ako dito. Hindi ako gaano malungkot. Nalulungkot po pala kayo dito, Tita. Oo naman. Kasi nga yung dalawang pinsan mo parang nasa ibang bansa na. Kaya talagang matutuwa ako kung makakasama kita dito. Uy, ano bang meron? Bakit ang daming pagkain natin ngayon? Parang despedida raw ito ni Lynette. Ha? Despedida? Bakit, Lynette? Mag-a-abroad ka ba? Hindi, Kuya. Lilipat na ako sa bahay ni na tita namin. Si Tita Laura. Bakit? Kasi kinausap niya ako na doon na tumuloy sa kanya. Para naman may kasama siya. Nasa abroad na kasi yung mga anak niya eh. Mabait ang tiyan namin yun, Leandro. Isa pa, walking distance lang doon ang office ni Lynette, kaya okay lang din sa akin. Kung ganun, hindi ka na pala namin makakasama. Ay, sandali. Kukunin ko nga pala yung ginawa kong dessert natin. Excuse na nga. Okay. Lynette, pwede ko bang makuha ang cellphone number mo? Para naman makakwentuhan pa rin kita kahit naroon ka na. Ay, ako, sorry, Kuya. Pasensya ka na. Ha? Pero mas mabuti kung kay Ate Aleli ka makikipagkwentuhan. Siya yung may karapatan sa panahon mo. Aleli, bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? Parang pasamon daigdig ah. Dumating na ako. Narito na ako. Bakit mo nagawa sa akin to, Leandro? Naging tapat naman ako sa'yo. Pinagsilbihan kita. Teka, ano na naman bang drama yan, Aleli? Hindi ka na makakapagkaila sa akin. Nakita ko kayo kanina ng babae mo. Pumasok kayo sa motel. Ha? Nung unang nang babae ka, pinatawad kita. Ngayon inulit mo na naman. Ang sumumutulag ka. Aleli, Kaya kahit narito tayo sa park, matamlay ka. Nagkahiwalay palang ate mo at ang bayaw mo. Oo, Jimbo. Awang-awa nga kami ni Tita Laura sa kanya eh. Kaya nga yung ginawa ni Tita, pinatira na rin si ate at yung pamangkin ko dun sa bahay niya. Paano yung bahay nila ng bayaw mo? Pauupahan ni ate para daw meron silang panggastos na mag-ina. Mabuti na lang pala. Sinunod mong payo ni Digna. Nakaipos ka sa babaero mong bayaw. Oo nga. At nagpapasalamat din ako sa Diyos at sa iyo. Dahil pinapaalalahanan mo rin ako. Lynette, ayokong mapahama ka. Mahalaga ka sa akin dahil nga mahal kita. Pero Jimbo, gusto ko pa sanang pag-aralan ang damdamin ko bago ako pumasok sa isang relasyon. Okay, maghihintay ako. Ang importante, ngayon ay mas may chance na ako. Nagbunga rin ang paghihintay ni Jimbo. Dahil ngayon, kasal na kami. Ako po si Lynette at ito ang aking buhay.
Mapagtatagumpayan ang tukso kung ang tao ay magiging matatag at matalino. Mga nagsiganap: Jeneline de la Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho, Phil Cruz, Jonel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Linan. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.